So ayun, okay, KGX, bago tayo pumunta dun sa news natin mga Lodi, ito muna yung gagawin natin ngayon, no? Check natin kung saan papunta ang BTC, pero grabe yung nangyayari ngayon, no? Naglabas ng Trump token, tapos naglabas ng isa pang token, mamaya makikita natin yan. So kaya nag-drop yung market. So kung mapapansin natin, kahapon lumipad and then nag-launch yung panibagong token and then nag-drop. So kung mapapansin natin, Bitcoin, no? So ito yung pinaka-support na nakikita ko dito, 99,500. Dahil 1, 2, 3, tatlong beses na ito nag-bounce dito sa area na to. At saan pa papunta ngayon si Bitcoin? So saan papunta si Bitcoin? So tingnan natin dito sa area na to. So far merong kailangan i-liquidate dito sa 109, ay sa 100,900, 100,009, no? 100,932. So possible, sino bang mas malapit? Si 102 o si 109? Ay si 100,900. I think dito sa 100,009, no? So possible na pumunta to dito sa area na to. Pero merong isang area dito na malaki din naman yung ililiquidate niyan, itong dalawa, 48 and 56. So may tendency biglang pumasok muna to dito or kunin to. Kaya lang, kung tinitingnan natin, baka if ever na kumalahati dito yan, no? Pumasok ng 1,200 dyan, possible liquidate niya to. So dalawa lang ang senaryo niya, pwedeng kunin ka agad to, si 100,900, or kunin tong area na to. So ako ngayon, tulad ng ginawa natin, nag-TA tayo. Ito, yung TA natin noong nakaraan. Sa ay kahapon, sabi ko 105, no? And then, kukunin yung wipe, iwa-wipe yung 106. Ito, tong area na to. Kung mapapansin nyo, yun nangyari ay nakuha si 106. And then, dun nagkaroon ng big drop, no? Kagabi. And then ngayon, nag-TA tayo kanina. Ito yung TA natin. Bitcoin possible mahit ulit yung 102. So nasa 100,000 si Bitcoin nung nag-drop. Eto, nakuha naman yung 102. Okay? So yun yung mga TA natin. And then meron tayo dito general TA. So hindi ko muna pwedeng ipakita to kasi ito yung TA ko kahapon tsaka ngayon. So tulad nga ng sinabi ko, kung gusto nyo pumasok dito sa Telegram natin, ayun, gamitin nyo yung link natin sa description na BitGet. Nandoon din yung Telegram ko, no, sa description natin sa YouTube. So yun, panoorin nyo lang, PM nyo lang ako doon and then magbibigay ako ng mechanic. Sample mechanic, syempre. For example, to, bigyan na natin to ay Madam. To, dami yan profit. O, kaya lang, naubos to sa sa trap. O, hindi naniniwalang nag-profit to sa trap. Yan, ito yung mechanics natin. Send nyo yung BitGet UID nyo. Dapat nakaregister kayo sa account natin. May first trade kayo. Nakasubscribe kayo sa YouTube channel natin. And follow page, no? Ito, libreng Telegram lang to, no? So, walang bayad to. Pa-follow mo lang yung mismong mechanics natin, mga lods. Okay? So, yun yung possible na puntahan ni BTC ngayon. So far, si BTC ay nasa 101.8. So, 101.8. Ang next na li-liquidate ay si 102.5. So malapit si 102.5 sa ngayon. Possible kunin nga niya si 102.5. Possible lang to, possible. Pero may malapit sa ilalim na mas malaki. Pero kung kukunin niya to, masyadong malaki maliliquidate dito. Tingnan nyo, 56. Tapos kapag nakuha niya yan, tendency, pwedeng mag-drop, balikan to. Pero kung makuha niya to, pwedeng mag-TP to. Pag nag-TP to, dediretso to. Pataas, dediretso to hanggang dito sa 104, 105. Possible yan, ha? Kasi minsan ang nangyayari, kapag nakukuha na to, alam na nito, ang mangyayaring gagawin nito, magti-TP to. Kasi alam niyang babalikan siya. Yun yung nakikita ko dyan, mga lods, ha? Okay? So kung titignan nyo naman dito, Melanie Trump, Melania. No, anong tingin nyo dito, mga lodi? No, so inuubos ni Trump ang market ng ng Web2 coin. No, pumapasok ngayon dito sa mga token nila, mga lods, no. Kaya nga ako 'di ba nag-iipon ako ETH kasama, nag-drop kagabi, 'di ba? Nag-reels pa nga tayo doon, nag-short video pa nga tayo and then nag-drop ulit kagabi, lumipad tapos biglang nag-drop kagabi. Grabe, no? Grabe yung galaw ni ETH. Pero ako, malaki pa rin tiwala ko kay ETH na kukuha ng all-time to, si ETH, no? And then, tingnan na lang natin kung kailan yon. And tingnan natin kung maganda yung magiging kalabasan ng inauguration. I think, magsisimula na yon mamaya-maya, no? Pero, 21 ang announcement dito sa
Philippines, no? Kasi 20 pa lang ngayon, I think sa US 2019 pa lang, no? Nag-ready pa lang sila doon ngayon, no? Ako, tangina, uubusin nila, no? Parang uubusin nila yung pera ng ano, ng kung sino man, no? So, kita nyo naman, naglabas lang sila ng coin. Marami na. Paano kapag itong mga to nag-list na naman sa sa mga exchange? Once na malisto sa mga exchange, wala na. GG. Bigla makikita nyo, lipad dyan. Ubus na naman ang pera dun sa exchange. Punta na naman dyan, mga lodi. Tulad na nangyari dito kay, tingnan nyo kay Trump. Sa Trump, yes, oo, tumaas siya. No, nasa 40. Pero hindi, tingnan nyo, ang laki ng inangat niyan. Halos nasa 60% ang nilaglag ng Trump token. Halos nasa 60%, di ba? Sumabay sila di ba? So ako tingin ko diyan, yung kahapon yung sinabi ko is possible mag 30 USD. So pumunta lang siya ng 37, pero still, di ba? Nakita nyo, di ba? Ito yung sinasabi ko na ang daming nagsasabi na maraming yumaman, pero ang dami ding nagsasabing ubos sila, di ba? So ganun lang yon. So ang daming naubos din dito kay Trump token, no? So ito next, no? Ito next siguro nilipad si Madam Melania. O baka sa susunod naman yung anak niya. Susunod yung pamangkin niya. Baka nangyari tayo. So yun, no? Ito inaabangan lang natin. Ako tulad ng sinabi ko, ang asset ko is nandiyan lang. So hindi nakaspot lang naman ako sa ETH, no? So ang gagawin ko lang diyan is hahayaan ko lang ang ETH natin, mga kapatid. Hahayaan ko lang yan tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo. So hindi ko kailangan magmadali, no? Hindi ko kailangan na hindi ako naka-future diyan, kaya sabi ko nga okay lang yan. So bumagsak man ng konti, bumagsak man, makakabawi yan kasi spot. So DCA lang ang gagawin natin kapag kaganyan. Yan, grabe, no? So Cointelegraph uses different token economic model. Trump with 35% team share, 20% treasury, 20% community, 15% public offering, and 10% liquidity. So, ayan. So, ito, grabe. Share has 30-day locking period while Trump has 3-year locking period, no? So, si Trump naka 3-year locking period. Tapos, yung kay Melania team share has a 30-day locking period. So, tingnan natin kung ano ba yung magiging final nito, mga lodi. Then Watchers Guru, ito. Sabi nga naman ni Trump diyan, mas tumaas daw yung value ng Bitcoin nung nag-Trump effect, 'di ba? Pero sabi niya, hindi naman daw siya 'yon, kumbaga tayo 'yon, mga lods, no? So ayan, no. First Lady Melania Trump launches crypto meme coin. So wala na, GG na. No? So crypto meme coin, so ang laki nito, 'di ba? So kayo, anong tingin niyo dito, mga kapatid? So ako, tulad ng sinasabi ko, chill lang ako sa trading. Naglaro lang kami ng aso ko. Tulad ng kanina, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Naglaro lang kami ng aso ko. And then mag-walking ako mamaya. Tapos tomorrow, rest day ko kasi ngayon. Tomorrow, back to, na naman, aso ko yan, no? Diba? Ito na yun. Pinapost naman natin dyan lahat, no? And then PM nyo lang ako sa, sa Telegram natin. Kung gusto nyo, punta kayo sa Crypto Tambay. Tapos click nyo to, no, tong Crypto Tambay na spot, itong TG na to, para at least doon nyo ako kausapin, mga lodi. Okay? Saludo sa inyo lahat. KGX, sana, no? Ako, price prediction ko pa rin naman sa BTC, tulad ng sinabi ko, is 110 USDT to 120. Yan ang price prediction ko kay Bitcoin, mga lodi. Kasi noon pa lang, sinabi ko na yan, no, October 2023. Di ba? Sa mga nakinig noon, no, October 2023, thank you sa inyong lahat. No, yan yun. Yan ang ating price prediction kay BTC. Once maabot nyo na yung 120, hayaan ko na yan. So, titingnan ko na lang kung kailan yung next bear market. Kung kailan tayo mag-short ng pinakamalupit na short natin. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX. Magandang umaga sa inyong lahat.